Good morning! Isang mapagpalang araw naman po sa ating lahat at welcome sa Kabakamo, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng mga nanampalataya sa buong mundo. Matthew 25, no? Yun po pagninilayan natin ngayong araw na ito. At dito yung napakaganda ng, na isang parang kwento, no? At ang nagsasalita, siyempre, no? Sa Mateo ay ang ating Panginoong Jesucristo, no? Sinabi, darating ang hari, no? At pagbubukod-bukurin ng hari na yan, no? Ang mga tupa at mga kambing, no? Sa kanan yung tupa, sa kaliwa yung mga kambing, ano ah. At sinasabi niya, nasasabihin ng hari, o sige, kayo pumaroon na sa mga tupa, sa kaharian ng Diyos, na siyang hinanda sa inyong simula pa ng bighain ng sanlibutan. At kayong mga kambing ay pumaroon na kayo sa inyong hari na naghahari-harian, sa ilalim ng lupa. Parang ganyan, no? Kung nakikita mo ngayon, parang rapture ba, sinasabi na yun, yung pag-uusga o yung panahon ng paghatol sa atin ng Panginoon. Sapagkat ito naman ang ginawa niyong basihan, sapagkat ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom, nagugutom, inyong pinakain, nakaubad, dinamtan, no? Nasa kulungan, nasa ospital, at inyong dinalaw, charity. No? Grabe yung yan, grabe yung emphasis sa charity. Di ba ngayon Semana Santa, prayer, fasting, prayer, fasting, and charity. Tatlong bagay yan. Yan yung poste ng Paschal Mystery, no? Na ating Panginoon ay yung death and resurrection niya. Passion, the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. At binabangkit din dito. No? Yung mga gumawa sa kanya ng kabutihan ay magkakaroon ng magandang resulta. O ang resulta nito ay eternal life. No? Buhay na walang hanggan. No? Tapos yung mga hindi gumawa, yung sabi nga ng mga tao, sabi niya, kailan kita nakita nakaubad? Kailan kita nakitang nagugutom at pinakain? Kailan kita dinalaw at kung ano-ano pa. Sabi ng Panginoon, nung ginawa mo ito sa isa sa malilit sa akin, ay ginawa mo sa akin. Sa isa sa malilit na kapatid ko, ay siyang ginawa mo sa akin. So grabe yung matero. Ngayon ating binunot at itinulong, parang si Jesus pala, yung tinutulungan natin. Nagkaroon ng pamantayan doon at parang literally sinasabi niya na ikaw ay gumawa ng kabutihan, sa akin mo ginagawa, lalong-lalo na nga yung mga walang-wala. Tapos sabi niya nga doon sa mga, tinatanong naman ng mga kambing, o yung mga siguro, yung hindi na nakaalala, no? Nakatanggap ng biyaya, lahat ng bagay, pero kinalimutan na ang Diyos ang may gawa lahat noon. Kung kaya naligaw, no? Sabi niya, kailan ka nakahubad na dinamtan, na hindi ka namin dinamtan, kailan ka nabubutom, etc. At sa kanya, kung ano yung ginawa mo sa isa sa maliliit na kapatid ko, ay isa mo rin ginawa sa akin. So, ibig sabihin may pagtawag, Ang sinasabi ng Panginoon, hindi niya lang ito sinasabi para doon sa mga sumunod. Sinasabihan niya rin ngayong araw na ito. Yung mga nakalimot na, no? Ito yung ito yung pangkaraniwan sa atin, normal sa atin ito. Pag nakatanggap ka na, ang pakiramdam mo sa sarili mo, ikaw ang gumawa ng paraan, ikaw yung talino mo, ikaw lahat ang may likha niya, kaya ka na dyan sa kinalalagyan mo. Sinasabi ng Panginoon ngayon, kung wala ako, wala lahat yan. Kung kaya nga ikaw ay nagkaroon at natuto, no? Na sumunod sa pamamagitan ng aking sukatan at pamantayan, ito ang regalo mo. No? Yan sinasabi ng Panginoon ngayon na kailangan natin maging charitable. Sabi nga, di ba, we are called to witness. No? Lahat tayo ay tinawag para maging saksi. Ang mahalin ng Diyos, una sa lahat, no? At mahalin ng ating kapwa at paglingkuran. No? Katulad ng pagmamahal at paglilingkod ng Panginoon sa atin. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ganun yung ganun yung parameter, ganun yung ginagamit na measuring stick ng ating Panginoon sa ating ginagawa. Kaya ngayong araw-araw natin ginagawa ay magbibigay yun ng timbang doon sa sinasabi niyang kambing at mga tupa. Dito makikita kasi yung sino ba ang inuna mo. Sa reading, sa first reading, sinasabi dito na huwag kang magnanakaw, huwag kang gagawa ng hindi mabuti, huwag kang magsisinungaling, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, huwag mong gamitin ang pangalan ko sa kasinungalingan mo at mga katarantaduhan mo. Parang ganyan ang sinasabi ng Panginoon. Babala.
Sa atin ngayong araw na ito, dahil tumatakbo tayo ng Semana Santa, di ba? Lagi natin nababanggit na, sana, sa panahon ng ito, ay wag lang sa panahon na ito, natin siya maalala, no, na maging charitable, na umiwas at alisin, iwaksi ang kasalanan at kamuhian ang kasalanan. Parang pagpasko, di ba? Huwag ng pagpanahon ng Pasko, ng Disyembre, tsaka ka mabait at marunong mamigay. Pagkatapos nung may hangganan, pagkatapos ng buwan ng Disyembre, wala ka na. Ganon din naman natin, no? Pag pinagdiriwang Semana Santa, ito ay all throughout. Siguro kaya nga ito ginawa ng Panginoon at nilagay sa Biblia, itinala sa Biblia, para lagi nating nakikita, all throughout the year, na makita natin na talagang kailangan ma-maintain natin. Consistent ba? Sinasabi kasi doon sa mga tupa at mga kambing, yung consistency, no? Yung mga tupa na yun, talaga naging maamo sila, literal, na yan ang yung gali ng tupa, no? Pag sinabi nung shepherd na, o pumito yung shepherd na alam nila yung tunog, susunod dyan. Obedient, no? Obedient sila sa kanilang shepherd, no? At itong mga kambing nito, ito yung mga pariwara, no? At matitigas ang ulo na lagi sinasabi ng Panginoon. Kaya siguro kung susumahin mo, yung mga okasyon, mga event na nangyayari sa atin, lalo na sa ating panatayang Katoliko, kailangan ng consistency. Alam ko bakit? Ang dami siguro okasyon na ginawa ang Panginoon kasi lagi tayo nakakalimot. Lagi na nung panghanggang okasyon ka lang eh. Di ba? Pagkatapos ng okasyon na yun, talagang wala na ulit. Kaya sinabi ng Panginoon, kung nung ako'y gugutom, no? Sabihin, hindi ka naman isang beses lang magugutom ng tao eh. Di ba? Hindi lang naman isang beses na kailangan ng damit, no? Hindi lang naman isang beses na kailangan ng pagkalinga. Ang tao ay nakakailangan lagi ng pagkalinga. No? Walang mayaman, mahirap din sa pagkalinga. Sapagkat ito may kasamang emosyon, may kasamang pagmamahal. No? Ang basihan ng pagkalinga ay yung emosyon natin, natututo tayong maawa. Dahil nandiyan sa buhay natin ang ating Panginoon at siya ang pamantayan natin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig. Pag-ibig na siyang ibinigay niya ngayon sa atin, di ba? Ganun na lang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Kung kaya ngayon siya sa ating pagdiriwang natin na kung sino man ang sumunod, manalig, maniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang ginawa nito mga, ano yung ginawa ng mga tupa? Sinasabi ng mga tupa, nagbigay, nagkalinga, nagmahal, no? Nagbigay ng proteksyon. Kabaliktaran nito yung sinasabi ng mga kambing. Nung nagagawa natin, out of dun sa, yun nga, pride, sa may pagiging matakas, at nagiging dahilan, tao lang ako nagkakamali din. Sinasabi ng Panginoon, literal, no? Magpakain ka, magdamit ka, dumalaw ka sa mga sakit, at gawin mo ito, hindi tuwing may okasyon lang. Tuwing may makikita ka. Di ba? Yung random, lagi natin mabagay, random na mga pangyayari sa buhay natin, ano? Yung mga insidente sa buhay natin na makikita mo naman kung sino yung pangailangan at hindi. No? Hindi naman kailangan bigyan mo lahat. No? Kasi yung spirito ng pagkalinga ay dumarating yan. Lalo na nga kung ikaw ay nakababad na, no? At ikaw ay tumatalima na sa Panginoon. Darating na kusa yan. Nasabihin ng Espiritu Santo sa iyo, pagbigyan mo itong taong ito, bigyan mo itong taong ito, tulungan mo itong taong ito, kalingain mo itong taong ito. Darating yan. Dahil ang espiritu natin, kaluluwa natin, at ang espiritu ng Diyos na banal ay makapag-uusap kung tayo ay nasa Panginoon. Di ba sabi nga ni Jesus, kung ang mga salita ko ay nasa iyo at sinusunod mo, ako at ang Ama ay sa iyo. Sabi ng Ama, kung kayo mga tao, no, na ordinaryo nakapagbibigay ng pagmamahal sa inyong mga anak, ako pa kaya na inyong Ama, ibibigay ko ang Espiritu Santo sa lahat ng nagnanais nito. At anong Espiritu Santo? May mga bunga yan. Di ba? O sige, ano yung mga bunga ng Espiritu Santo? Ano yung Espiritu Santo? May mga regalo yan. Ano yung mga regalo ng Espiritu Santo? Pagkatapos mo makita kung ano yung mga regalo at mga bunga, isa-isahin mo sa sarili mo. Katulad sa una, ano yung regalo ng Espiritu Santo? Pinakauna, wisdom, o yung karunungan ng Diyos. Ano ba ang karunungan ng Diyos? Pangkalahatan niya. No? Siyensya yan, katalinuhan yan, na hindi mo mawawari. Kung minsan hindi mo alam kung paano nangyari, pero nagawa mo. Yan. No? Isa yan sa regalo. Ano yung bunga ng Espiritu Santo? Ano yung una? Pag-ibig. Ano pag sinabi ng pag-ibig? Puspos ng pag-ibig ang puso mo, no? Na hindi makapasok dyan
ang anumang kasamaan na ididikta ng iyong kaisipan. Di ba? Yan yung karunungan ng Espiritu Santo at bunga ng Espiritu Santo. Yan ay kung tatalima tayo sa Diyos. Hindi natin yan ever na maintindihan. No, kung hindi tayo nakaangkla sa pag-ibig at pagkilala sa Diyos. No? Sa Holy Trinity. Sa lahat ng pangangailangan natin, spiritual, material, pinansyal, physical, andiyan lahat yan. Nandiyan lahat yan. Nakasulat, nakatala. Kaya sabi ng Panginoon, kung ito'y mapapanatili mo, no? Hindi naman sinabi sa ng Panginoon 100% ka eh. Alam naman yan na tayo may kakulangan. Kaya nga siya nagpunta rito sa ating mundo at nakisalamuha sa atin, hinubad ng pagka-Diyos, para tayo maintindihan. Naintindihan tayo ng Diyos. At alam din ng Diyos kung tayo ay nakakabuso. Di ba? Mga abuso yun eh. Hindi mo na tinignan ng Diyos. Ang gumawa sa iyo, lumikha sa iyo, sinarili mo na. At hindi ka na nagmahal sa iyong kapwa. Di ba? Ang Diyos is all about pagmamahal ng kapwa. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos. Pinadala ang anak. Para saan? Di ba? Para tayo magkaroon ng kaligtasan. Para tayo maniwala sa Kanya. Para tayo maniniwala sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagsunod. Sa Levitico, sinasabi, huwag kang magnakaw. Huwag kang gumawa ng hindi mabuti sa iyong kapwa. No? Kahapon, isang araw sinasabi, no? Na ang taong sumusunod sa Kanya ay kinakasihan ng Diyos. At ang hinihiling ng taong ito, at dinadalangin ng taong ito ay magkakaroon ng katuparan. Ano ba gusto mo? No? I mean, kaya nga, kung inspirasyon ang gusto mo, andi dito sa banal na kasulatan. Basahin mo lang yan. Ang matandang tibahan ay nagkukwento tungkol kay Jesus. No, kasama niya dyan yung magiging ehemplo ng pang-aabuso kasi ng mga tao na, ng mga hari, no, di ba? Nila Isaiah, nila Jeremiah, no, at lahat ng sila Samuel, no, makikita mo yung kwento dyan. Pagdating sa bagong tipan, si Jesus na ito. Ito na siya. Kumikilos na bilang anak ng Diyos. At pagdating sa kabila, no, sa mga gawa, sa pahayag, lahat ng mga aklat doon, ay kinukwento na kung ano ang naging resulta, no? Ano naging resulta ng pagsunod kay Jesus. Kaya nakikita mo na yung stages, kung talagang babasahin natin, kung tsatsaga tayong basahin, pakinggan ng Diyos, at wariin ng Diyos, magkaroon ng ugnayan sa Kanya, ay makikita natin. Magiging tupa tayo ng Panginoon. Diba? Obedient, prayerful, humble. Yan, yan yung tatlong bagay na magbibigay sa atin, no? Ng pagkaroon ng ugnayan sa ating Panginoon. Pagiging masunurin, no? Mababang loob at madasalin. Amen? At yan natin pagninilang kay araw na ito. Sa kala na naman ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat. Literally, sinasabi mo ngayon sa amin na talagang kung hindi kami magbabago at hindi babaguhin yung masama namin ugali at gawin, ay mapupunta kami sa impyerno. Ngunit kung magsisikapan namin, Panginoon, ang pag-ugnayan sa iyo, maging masunurin sa iyo, italaga ang aming sarili, hindi lang sa aming pamilya, kundi sa aming kapwa. Paghahayag namin yung mabuting balita, ay magkakaroon kami ng mabuting ugnayan at magkakaroon ng resultang kaya-aya sa iyong kaharian, Panginoon. Samahan mo kami araw-araw at bigyan ng karunungan mula sa Espiritu Santo, grasya mula sa Espiritu Santo, na mawari namin, makita namin yung ipinakita at ipinadama ng aming Panginoong sa Kristo na yung bugtong na anak upang maging pamantayan namin sa araw-araw na paglalakbay namin dito sa buhay na hiram na pinahiram na binigay mo sa amin. Kaya sinasabi namin ang taas ng Panginoon, kung wala ka sa buhay namin, wala din naman kami. At walang mangyayari sa buhay namin, mapapahama kami kung kami ay hindi tatalima sa iyong mabuting balita. Naway masunod namin ito at magkaroon ng kaganapan sa aming buhay ang iyong mga bilin at habilin at pamantayan. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, sa pananalangin ng mahal na Inang Maria, ni Joseph, ng lahat ng mga anghel, propeta, at lahat ng mga taong naghahayag ng mabuting balita, hanggang sa kasalukuyang panahon kasama na ang kawakan mo, Panginoon. Kay nananalangin kami na panatilihin ito, ng mga bagay nito, mabubuting bagay sa aming sistema. Maraming salamat. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit,
as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Like and share, huwag niyo kakalimutan. Good morning sa aking esposa, si Leia. Bye-bye, mga kapatid. Until the next time. See you. Bye-bye. God bless.